Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Inspector Ko na napalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang napakatalinong babae na nagagawang patumbahin ang sinumang taong gagawa ng masama sa kanya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang batang babae. Ang mga magulang ng batang babae na ito ay matagal nang nasa isang nakakalaso na relasyon nang hindi na kinaya ng asawang lalaki ang mga reklamo ng kanyang asawa. Dinala niya siya sa gitna ng kagubatan habang ang batang babae ay mag-isa na nakaupo sa kotse. Biglang bumukas ang pinto, pinayagan siyang gumala sa kagubatan. Noong gabing iyon, kumalat ang balita na may isang mag-asawang natagpo ang patay sa kagubatan. Pinaniniwalaan na pinatay ng mister ang kanyang asawa bago kitilin ang sarili nitong buhay. Matapos mawala ang kanyang kapatid, dinala siya sa ospital. Ayaw din ng tiyahin ng dalaga na mawala ang kanyang pamangkin kaya hinanap niya ito sa tulong ng mga awtoridad. Sa kabila ng masusing paghahanap sa kagubatan, hindi mahanap ng pulisya ang batang babae. Hindi nawala ng pag-asa ang tiya at patuloy na hinanap ang kanyang pamangkin. Pagkaraan ng isang linggo, sa wakas ay nailigtas niya siya mula sa kagubatan sa tulong ng ilang lokal. Isang himala dahil isang linggong nabuhay mag-isa ang dalaga sa kagubatan. Higit pa rito, wala siyang sugat at hindi man lang na-dehydrate. Kasunod ng insidente, tumanggap ng psychiatric counseling ang dalaga. Nang malaman ng psychiatrist na sangkot ang dalaga sa sunog sa bahay ng kapitbahay, nabahala siya. Ayaw niyang baliwalain ang kakaibang ugali ng dalaga. Pero paliwanag ng tiyahin, aksidente lang ang nangyari dahil naglalaro ng lighter ang kanyang pamangkin. Nang tanungin tungkol sa kanyang kapitbahay, sinabi ng batang babae na siya ay isang masamang tao. Ang isang flashback ay nagpakita na ang parehong kapitbahay ay pumatay at kumain ng nawawalang alagang aso. Upang ipaghiganti ang kalungkutan ng may-ari ng alagang hayop, maaaring sinubukan ng batang babae na sunugin ang bahay ng kapitbahay. Sa panahon ng sesyon ng psychiatrist, itinuro ng batang babae ang bintana na binanggit na madilim. Hindi tulad ng iba, nakita niya ang isang itim na figura sa harap ng kanyang mga mata, ang parehong nilalang na nagbukas ng pinto ng kotse para sa kanya sa kagubatan. Lumipas ang ilang taon, at ang batang babae, na kilala ngayon bilang Lee Kyung, ay nag-aaral sa high school tulad ng ibang normal na teenager. Isang araw, natuklasan niya at ng kanyang mga kaibigan na may pumatay sa mga kuting na pinakakain nila sa paaralan. Nakakita rin si Lee Kyung ng isang lata ng tuna na may matamis na amoy na nagpapahiwatig na idinagdag dito ang antifreeze upang makapinsala sa mga kuting. Nadurog ang puso sa pagkamatay ng pusa, nagpasya si Lee Kyung at ang kanyang kaibigan na hanapin ang salarin. Nang tanungin ni Lee Kyung ang kanyang kaibigan kung ano ang gagawin niya sa salarin, sumagot ang kaibigan na papatayin niya ang taong responsable sa pagkitil sa buhay ng mga inosenteng kuting. Nang matuklasan na ang janitor ng paaralan ang may kasalanan, nilagyan ni Lee Kyung ng antifreeze ang kanyang bote ng gatas. Nang ubusin ng lalaki ang gatas at napansing lumalala ang kanyang kalagayan, sinubukan niyang lumabas ng kanyang silid. Ngunit si Lee Kyung ay pamwesto sa pasilyo upang pigilan ang kanyang pagtakas. Kinabukasan, napag-alaman na nakaligtas ang janitor. Isinugod siya sa ospital kung saan nailigtas ang kanyang buhay. Ito ay lumabas na ang kanyang labis na pag-inom ng alak kahit papaano ay nakontra ang mga epekto ng antifreeze. Ipinagtapat ni Lee Kyung sa kanyang kaibigan na tinangka niyang patayin ang janitor. Ngunit ang kanyang kaibigan ay labis na natakot upang iulat ito sa mga awtoridad. Kaya lang, nakawala si Lee Kyung sa kanyang mga krimen. Sa paglipas ng mga taon, patuloy niyang pinarusahan ng masasamang tao sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang pagkamatay upang magmukhang aksidente. Sa kasalukuyan, nakarinig siya ng balita tungkol sa isang batang lalaki, si Kyu-il, na nag-upload ng mga pribadong video ng kanyang mga girlfriend online. Siya ay pinalaya pagkatapos magbayad ng bayad. Nag-uudyok ng galit sa mga aktivistang karapatan ng kababaihan na naniniwala na ang parusa ay hindi sapat na mabigat kumpara sa patuloy na pagdurusa ng mga biktima. Upang ipaghiganti ang mga biktima, nagpasya si Lee Kyung na patayin siya. Isinakay niya siya sa paborito niyang kafe kung saan humingi siya ng tulong sa kanyang kasabwat, si Gun UK, upang i-clone ang telepono ng salarin. Ngayon ay maa-access na ni Lee Kyung ang lahat ng mensaheng natatanggap ni Kyu-il mula sa kanyang mga kaibigan. Mukhang hindi siya natuto sa kanyang mga nakaraang aksyon. Dahil nilalayo niya ngayon na maghanap ng higit pang mga target na maa-upload ng kanilang mga video. Nang gabing iyon, nagtatrabaho si Lee Kyung sa kanyang apartment upang gumawa ng pinaghalong kemikal. Inilapat niya ang huling produkto sa isang French fry at ipinakain ito sa isang mouse na gumuho at namatay.
Pagkatapos ay nagpapadala siya ng mensahe sa ilang partikular na individual na nagsasabi na turn na nila ngayon. Kakaiba, lahat sila ay nagtataglay ng mga keychain ng manika ng demonyo na nagmumungkahi ng koneksyon sa pagitan nila. Kinagabihan, nagpadala ng mensahe si Lee Kyung kay GYL. Nagpapanggap na isang tagahanga ng kanyang trabaho at hinihikayat siyang gumawa ng higit pang mga video. Kinabukasan, dumalo si GYUIL sa isang pagdiriwang sa kolehiyo at maingat na gumamit ng bote ng tubig na may nakatagong kamera na nakakabit sa mga babaeng nagpapalabas ng kanilang palda. Bukod pa rito, mayroon siyang isa pang hidden camera sa kanyang cap para sa kanyang aktwal na plano. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya sa isang food booth at humihingi ng libreng pagkain sa waitress pagkatapos nitong aksidenteng nabuhusan siya ng tubig. Si Lee Kyung ay may isa sa mga lalaki na naghahatid ng langis na inihanda niya sa mga food booth. Ang chef ay nagluluto ng fries sa mantika na yon. At inihain sila ng waitress kay GYUIL. Habang kumakain siya ng fries, isa pang kasabwat ni Lee Kyung ang nagbuhos ng dish soap sa isang tray na ginagamit sa paggawa ng mga bula ng sabon. Nang dumaan si GYUIL sa lugar, isang bula ang lumulutang sa kanyang harapan at pinasabog niya ito gamit ang kanyang kamay. Ang isang biglaang labanan ng water balloon ay nagtrap sa kanya sa kaguluhan at siya ay bumagsak sa lupa, nahihirapang huminga. Samantala, pinapanatili ni Lee Kyung na abala ang mga mag-aaral sa kolehiyo sa pamamagitan ng paglilipat ng kanilang atensyon sa isang pagkikita ng kanilang paboritong idol group. Sa kabilang banda, nilapitan siya ng isa sa mga biktima ng QIL na si Mie Ai at nakiusap na tanggalin niya ang kanyang video. Kapag hindi siya tumugon, sinasaksak niya ito ng maraming beses sa pagtatangkang alisin ang banta ng minsan at para sa lahat. Ang kanyang mga aksyon ay nakakaakit ng atensyon ng mga dumalo sa pagdiriwang na pagkatapos ay tumawag sa kanya ng mga pulis. Nagresulta sa kanyang pag-aresto, hindi nasisiyahan si Lee Kyung sa kinalabasan. Dahil ang kanyang kasabwat na si Gun UK ay nagtrabaho din bilang isang security guard sa parehong festival, nakakuha siya ng CCTV footage ng pagbagsak ni GYUIL at ini-broadcast ito sa lahat ng mga billboard sa lungsod. Sa paghahatid ng mensahe na siya ang pumatay, napatunayan niyang inosente ang dalaga. Ang dating pulis at kasalukuyang inspektor ng kumpanya ng seguro, si MS. Ko Kyung-hee, ay nanunood ng balita at napagtantong konektado ito sa isa sa mga kaso na kanyang ginagawa. Sa pag-ray puzzle sa CCTV footage, nakilala niya ang isang taong naghatid ng langis sa food booth. Pagdating niya sa kanyang apartment, natuklasan niya ang parehong devil doll keychain na nakita niya sa kanyang case kamakailan. Nang tanungin tungkol sa kanyang presensya sa pagdiriwang, sinabi ng bata na siya ay inutusan lamang na maghatid ng langis at walang alam tungkol sa anumang bagay. Nang tumanggi siyang makipagtulungan, pilit na pinasok ni Kyung-hee ang kanyang apartment at kinuha ang devil keychain habang papalabas siya ng gusali kasama ang kanyang team. Kinukuha siya ng delivery guy ng mga litrato at ipinadala kay Lee Kyung. Nang makita ni Lee Kyung ang manggagawa ni Kyung-hee, si Santa, nagpa siya si Lee Kyung na magsiyasat pa kung bakit nila siya tina-target. Ninakaw niya ang keycard ng kanyang tiyahin na nagtatrabaho sa parehong kumpanya ng seguro bilang Kyung-hee. Pagdating sa loob ng gusali, gamit ang ninakaw na keycard, nag-disguise siya bilang isang janitor at pumunta sa opisina ni Kyung-hee. Sa pagmamasid kung paano ganap na nakatuon ang koponan ni Kyung-hee sa paghahanap sa kanya, nakaramdam siya ng impressed. Sa halip na mag-alala tungkol sa mahuli, nakatagpo siya ng kasiyahan sa atensyon na natanggap ng kanyang trabaho. Habang nagtatanim siya ng bug sa opisina, pumasok ang kasamahan ni Kyung-hee, si Santa, para diligan ang kanyang mga halaman. Nang makita ang isang basurahan, dinala niya ito sa basement kung saan nakalagay ang basura ng gusali. Pagkatapos niyang umalis, lumabas si Lee Kyung mula sa basurahan at dinaanan si Santa habang umaalis sa lugar. Sa una, binabati siya ni Santa, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang kaaya-ayang amoy na nagmumula sa kanya. Naalala niya kung paano madalas na nagrereklamo ang mga janitor tungkol sa mabahong amoy dahil sa palagiang pakikipag-ugnayan nila sa basurahan. Dahil sa kainahinala kay Lee Kyung, walang tigil na sinusundan siya ni Santa hanggang sa tumalon siya mula sa bubong at mabali ang kanyang binti. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas sakay ng bus. Kinaumagahan, bumalik si Santa sa opisina at ipinaalam sa team ang tungkol sa nanghihimasok. Matapos matuklasan ng bug, nakumbinsi ang team na bumisita nga ang pumatay sa kanilang opisina. Ipinaalam ni Santa na ang pumatay ay isang babae, binisita ni Kyung-hee si Lee Kyung na pinaghihinalaang siya ang may kasalanan. Naalala ni Kyung-hee si Lee Kyung noong mga araw niya bilang isang pulis dahil siya ang tinawag nung nilaso ni Lee Kyung ang janitor. Habang nagtatanong sa mga estudyante, naramdaman ni Kyung-hee na may mali kay Lee Kyung. Lalo na nang paulit-ulit niyang tinanong siya tungkol sa mga paraan ng pagpatay.
Noon ibinunyag ni Kyung-hee na ikukubli niya ang mga pagpatay bilang mga aksidente para makaiwas sa paghuli. Dahil kulang si Kyung-hee ng sapat na ebidensya para patunayan ang pagkakasangkot ni Lee Kyung sa krimen, kinailangan niyang palayain siya. Ilang araw bago ang kamakailang pagpatay, nakatagpo muli ni Kyung-hee si Lee Kyung pagkatapos ng maraming taon dahil sa kanyang tiyahin na nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Naramdaman ni Kyung-hee na may mali, at nang malaman na ang modus operandi ng pumatay ay tumugma sa isang batang babae sa edad na 20, agad niyang pinaghinalaan si Lee Kyung dahil sa kakaibang ugali nito. Nang tanungin kung nasaan siya noong nakaraang gabi, sinabi ni Lee Kyung na nagsasanay siya sa kanyang paglalaro. Pagkaalis ni Kyung-hee, napagtanto ni Lee Kyung na kailangan niyang alisin ang inspector bago niya siya mahuli. Upang maisakatuparan ng kanyang plano, humingi ng tulong si Lee Kyung sa isa pang estranghero na minsan niyang tinulungan at ngayon ay humihingi ng pabor bilang kapalit. Dahil ang babae ay nalink sa isa sa mga kamakailang kaso ni Kyung-hee, ipinaalam niya kay Kyung-hee ang tungkol sa pagtanggap ng tawag mula sa pumatay. Dahil dito, si Kyung-hee at ang kanyang koponan ay nagtitipon sa lugar kung saan ang pumatay, si Lee Kyung, ay dapat makipagkita sa babae. Taliwas sa inaasahan, nabigo si Lee Kyung na lumitaw. Nagbuhos ng tubig ang babae sa pool. Pinaniniwalaan si Kyung-hee na nilalaso niya ito ayon sa bilin ng pumatay. Gayunpaman, habang si Kyung-hee ay abala sa pag-uutos sa mga bata na umalis sa pool, ang babae ay umiinom ng tubig, na isiniwalat na ito ay bahagi lamang ng plano at na ang pumatay ay hindi kailanman nilayo na saktan ang sinuman. Nalilito, si Kyung-hee ay nakatayong natataranta habang si Lee Kyung ay nanonood mula sa itaas na nasisiyahan sa eksena habang naghihintay sa kotse ang iba pang mga kasamahan ni Kyung-hee, sina JHWI at Jang-soo. Bigla nilang naramdaman na may nangyayari sa kanila. Tinangka nilang umalis sa sasakyan, ngunit nakita nilang nakalock ang mga pinto mula sa labas. Nag-iiba ang boses nila na parang nakalanghap ng helium gas at maya-maya lang, pareho silang nahimatay. Napagtatanto na siya ay nalinlang, si Kyung-hee ay nagmamadaling bumalik sa iba pa niyang mga kasamahan para lamang makita silang nawawala. Matapos magkamalay, natagpuan ni na Jang-soo at Jae-wei ang kanilang mga sarili na nakatali sa loob ng isang kahon na gawa sa kahoy. Nagagawa nilang palayain ang kanilang mga sarili lamang upang matuklasan na sila ay nasa loob ng isang lalagyan na dahan-daang lumulubog sa tubig. At doon nga ay tinawagan nila siya para malaman nila kung anong sitwasyon nila pero hindi niya alam kung nasaan sila. At dahil sa nasabi nila na ang tubig ay maalat, dali-daling nagpunta ang dalawa sa may tabing dagat. Pero hindi pa nila mahanap ang container. Sa kabilang banda, patuloy na lumulubog dahilan para mapunta na sila sa mahirap na sitwasyon. Sa sandaling iyon, nagpasya si Kyung-hee na tuklasin ang mga kalapit na lugar kung saan ang sariwang tubig ay nahahalo sa tubig alat. Sa paghahanap sa mga mapa, nakakita siya ng kalapit na lawa na akma sa paglalarawan. Sumakay sina Kyung-hee at Santa sa isang bangka para hanapin ang kanilang mga kasamahan. Samantala, natagpuan ni na JHWI at Jang-soo ang kanilang mga sarili na nakalubog sa tubig sa loob ng lalagyan. Nagpupumilit silang buksan ang pinto ngunit sa wakas ay nagtagumpay. Inuna ni JHWI ang buhay ng kanyang kasamahan, tinutulungan si Jang-soo na makatakas muna. Naubos. Nawalan siya ng malay pagdating ni Kyung-hee. Buti na lang at nakatakas na sina Jae-hee, Wei, at Jang-soo sa lalagyan noon. Ilang oras ang nakalipas habang nag-e-enjoy si Lee Kyung sa pakikipaglaro kay Kyung-hee, nilapitan siya ng kakaibang matandang lalaki na nag-abot sa kanya ng tissue packet na may nakasulat na Save the Birds. Sa pag-aakalang ang lalaki ay kaanib sa ilang organisasyon, itinago niya ang pakete. Di nagtagal, nilapitan siya ng 2 pulis na kumikilo sa isang tip tungkol sa isang batang babae na nagdadala ng droga. Sa pag-inspeksyon sa pakete ng tissue, natuklasan nila ang isang sigarilyo na puno ng droga na humantong sa pag-aresto at pagkakakulong sa kanya sa himpilan ng pulisya. Ang matanda na pala ay kinuha ng kasabuat ni Lee Kyung na si Gon Yu-kei na sawa na sa kanyang tahasang pakikipag-ugnayan sa larong pagpatay, na naglalagay sa kanilang mga pagkakakilanlan sa panganib ng pagkakalantad. Sa kasalukuyang panahon, nakipag-usap si Chen Yi kay Jang-soo at alaman kung paano sila nawala ng malay ni Ziyi-wei dahil sa helium gas. Upang pag-aralan pa ang kaso, bumalik siya sa dalampasigan at nagtanong sa ilang lokal kung may nakita silang kaina-hinala. Binanggit ng isang grupo ng matatandang lalaki ang pagkakita sa isang batang babae na lumabas mula sa banyo ng mga lalaki, na naalala ang kuha ng CCTV ng isang lalaki na nag-aarkila ng quad bike upang maghatid ng isang kahon na gawa sa kahoy. Iniisip ni Kyung-hee na ang individual ay maaaring isang babae na nagpalit ng damit sa banyo ng mga lalaki kapag ipinakita niya sa mga matatandang lalaki ang larawan ni Lee Kyung.
Kinikilala nila siya bilang ang babae na lumabas sa banyo ng mga lalaki, ngayon ay kumbinsido na si Lee Kyung ang pumatay sa mga pagpatay na itinago bilang isang pinsala sa sarili. Desidido si Kyung Hee na hulihin siya. Habang iniimbestigahan ng kanyang team ang kaso, nilapitan siya ni Miss Yong Sok, ang direktor ng isang organisasyon ng mga bata, na ibinahagi ang pagmamadali ni Kyung Hee sa paghuli sa pumatay. Nag-alay ng buong suporta si Miss Yong Sok kay Kyung Hee at sa kanyang team. Nangangako ng mga mapagkukunan at tulong upang mahuli ang pumatay. Ito ay kung paano partikular na na-recruit si Kyung Hee para lutasin ang kasong ito. Sa kasalukuyang panahon, nakipag-ugnayan si Kyung Hee sa katulong ni Miss Yeon Suk at ipinaalam sa kanya na nahanap na niya ang pumatay, na nagbabalak na umalis ng bansa para hulihin si Lee Kyung. Si Kyung Hee at ang kanyang team ay nagtitipon sa airport na nakabalat kayo bilang mga manggagawa. Dumating din si Miss Yeon Suk sa airport para subaybayan si Lee Kyung sa pamamagitan ng mga CCTV camera. Ang tiyahin ni Lee Kyung, na aalis papuntang USA dahil sa isang emergency ng pamilya, ay nag-check out sa reception, ngunit nawawala si Lee Kyung. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang tiya, ngunit naka-off ang kanyang telepono. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.